Stop it, baby! Hirap na bulong ni Mr. Cheng kay Lucita na lasing, buhat nung ininom na cocktail. Let's go home, ani Mr. Cheng. Ngunit pinigilan siya ni Lucita. Ayaw! Parang batang sabi nito. Namumuon ang pawis sa noo ni Mr. Cheng habang pinipigilan ang asawa niyang huwag gumalaw sa kandungan niya. No, let's go home. You're drunk. Ngumiti si Lucita at tumiga sa dibdib ni Mr. Cheng. Nagugulat na tinignan niya ito at napailing habang ang ngiti ay nakaplaster sa labi. What a cutie! You got me hard and then tutulugan mo ko? Really, baby? Bulong nito habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Need help? Tinaasa ng kilay ni Mr. Cheng ang bartender. Bakit? Bartender ka ngayon? Anong trip mo? Hiro Galvez, the bartender, son of Giovanni Galvez and Cherry Lugario Galvez. Hiro shrugged his shoulder at sumandal sa counter. Just try something new. Anito habang umiinom ng beer na nasa kamay niya. Bored? Tanong ni Mr. Cheng habang hinihimas ang likuran ni Lucita. Ganun na nga, ikling sagot ni Hiro. Thank you for calling me, sabi ni Mr. Cheng dito. Nginisihan lang siya ni Hiro. You can't fool me, brute. I heard some noise when I called you. You're in your way here. What a stalker. Natawa si Mr. Cheng. Sa tinura ng kaibigan, he tracked his wife kaya nang malaman niyang nasa V-Night Club ito, pinuntahan niya kaagad ito and Hiro called him when he's on his way. We gonna go. Tumango lang si Hiro at bumalik na sa pwesto niya. Nang maipasok ni Mr. Cheng si Lucita, sa sasakyan ay nagmamadali siyang pumasok sa kabila. Napalunok siya nang makita. Agad naghubad ang asawa niya ng damit, leaving only her bra. Ilang ulit siyang napalunok at sikip na siya sa pantalon niya. Ilang mura ang pinakawalan niya dahil sa kasama niya sa loob. Nagiinit na siya with his wife who looks like Sleeping Beauty is sleeping beside him. The living temptress, the innocent queen of seduction. Namumuo ng pawis ng noo ni Mr. Cheng habang binabaybay ang daan pauwi sa kanila. Mr. Cheng? Nilingon niya ang asawa at nakitang nakatingin ito sa kanya habang nakangiti. Am I a gold digger? Biglang naitigil ni Mr. Cheng ang sasakyan. Salamat sa seatbelt ay hindi sila tumilapon sa kinauupuan nila. Napapikit si Lucita at napadaing nang makaramdam ng hilo. Nang magmulat siya ng mga mata ay nakasalubong nito ang mata ng asawa niyang nag-aalala na nakatingin sa kanya. I'm sorry, baby. Pag-aalo ni Mr. Cheng habang hinahalikan ng noo ni Lucita. Biglang bumikad ang pakiramdam nito. Bumalik sa kanyang sinabi ni Jason kanina. Buhat ng alak ay madali siyang naluha. Hindi niya marinig ang mga mura ni Mr. Cheng habang nakatingin sa kanya. Ang nasa isip lang ni Lucita ay siyang kaharap ng asawa niya. Nag-uunahan sa pagtulo ang luha niya. Kung noon ay masisikmura niyang tanggapin na nagpakasal siya kay Mr. Cheng para sa pera, ngayon ay parang niyuyurakan na pagkatao niya sa kaisipang pera lang habol niya sa asawa niya. Ayaw niyang tanggapin kahit na yun naman ang naging dahilan kung bakit sila naikasal. Why did you say that? Puno ng lambing na tanong ni Mr. Cheng sa kanya. Tila inaalo siya, umiling si Lucita, ngunit naroon pa rin ang luha sa mga mata niya. Pababa sa pisngi nito. Hinawakan ni Lucita ang pisngi ni Mr. Cheng at madamdaming dinampian ito ng halik sa labi. Mahal kita. Mahinang sabi ni Lucita, sapat para marinig ni Mr. Cheng bago siya nawala ng malay. Gulat ang namutawi sa mukha ni Mr. Cheng sa sinabi ng asawa. Labis ang sayang nadarama niya na kahit luha hindi niya napigilan. You don't know how much I waited for you to say that to me, baby. I love you for a long time. Mababaliw ako kung mawawala ka. Bulong ni Mr. Cheng kay Lucita. Nang makarating sila sa bahay nila ay sinigurado niyang nakahiga ang asawa niya sa kama nila. Binilin niya kay Manang ang kalagayan ni Lucita. Hinalikan niya pa ito sa noo at hinawakan sa pisngi. Tulog na tulog ito buhat sa alak na nainom. Pinahiran niya ang luha na kumawala sa mata nito. Kumuyam ang kamao ni Mr. Cheng nang makitang asawang umiiyak. Alam niyang may dinidibdib ito at kilala niya na kung sino. I'll be back, aniya sa natutulog na si Lucita.
Nang tumalikod si Mr. Cheng sa asawa, nawala ang ngiti sa labi niya. Lumabas siya ng bahay at sinalubong siya ng mga tauhan niya. "Boss, bring me to that bastard." Aniya, igtingang pangat madilim ang paningin. Walang salita, nagmamadaling pumasok sa sasakyan ang mga tauhan niya. Dinala siya sa court sa subdivision kung saan makikita niyang kapatid niyang si Jason. Pawisan ito at naglalaro ng basketball ng mag-isa. Nang makita siya ni Mr. Cheng, walang pasabi na lumabas ito ng sasakyan at sinalubong ang nakatatandang kapatid ng isang malakas na suntok. Nagulantang si Jason sa ginawa ni Yuan. Nalasahan niyang sariling dugo. "Gago ka, lubayan mong asawa ko." Galit na sabi nito sa kapatid at binigyan pa ulit ng isang suntok. "I didn't do anything to her." Depensa ni Jason sa galit na kapatid. "You hurt her feelings. Wala kang karapatan na pagsabihan siya ng kahit na ano dahil wala kang alam." "Parang yun lang? Baka nga totoo." Ngumisi si Jason. Sa galit ay kagad siya tinadyakan ni Yuan Cheng kaya gumanti siya. Nagsuntukan ng dalawa habang nakaantabi ang mga tauhan ni Mr. Cheng sa gilid. Inaabangan kung kailan nila rirespondihan ang amo na galit sa kapatid. "You bastard! Ilang ulit pa ba siyang iiyak dahil sa kahayupan mong animal ka? You killed her father at ngayon tatapakan mo pagkatao niya? Naiwan bang utak at konsensya mo sa Amerika?" Galit na sigaw ni Mr. Cheng sa kapatid na hindi na makatingin sa kanya ng diretso. Lucita's POV. Nang magising ako kinabukasan, tumambad sa akin ang mukha ni Mr. Cheng na puno ng pasa ang mukha. Sa sobrang gulat ko, kagad akong napabakod at nag-aalalang hinawakan ang magkabilang pisngi niya. "Ano nangyari sa mukha mo?" Nakita kong bahagyang pagniwi niya at pagdaing ng masagi ng kamay ko. Ang sugat sa labi nito. Kinagat lang ako ng lamok, ani at pinipigilang mangiti, bagay na ikinisimangot ko. "Anong nangyari sa'yo?" Ulit ko sa seryosong tono. Gumilid ang labi niya at ngumiti sa akin. Malamlam ang mga mata habang hinawakan ako sa pisngi. Inilagay niyang ilang hibla ng buhok ko sa likod. Nang tenga ko, tinawakan niya ako sa likuran ng ulo ko at nilapit sa kanya saka ako hinalikan sa noo. "Huwag kang mag-alala sa akin, love. I'm fine." "Really? Bakit ba ayaw niya magsabi sa akin ng totoo? Ganun ba talaga kahirap maging honest sa akin?" Tahimik akong umalis sa kama at kumuha ng betadine at cotton. Pati ng alkohol, nakatingin lang siya sa akin habang nakadikwater sa kama at ako naman ay tahimik lang at hindi nagsalita habang nililinisan kong sugat niya. Nakita kong pangiwi niya sa kada dapat na bulaklak na may alkohol sa sugat nito, kaya alam kong nasasaktan siya. Dinahan-dahan ko na lang ang paglapit nito sa sugat niya sa muka, saka ko pinahiran ng betadine. Nang malinis ko na ang sugat niya ay binalik ko ang betadine at ilang gamit sa drawer. Saka ako bumaba at iniwan siya sa kwarto. "Good morning, Lady Sita." Ngumiti ako kay Manang at kumuha ng kape dahil ramdam ko pa ang hilo buhat nung ininom ko kahapon. May natatandaan ako sa nangyari, pwera na yung nakatulog ako. Mamaya ko na lang itatanong kay Mr. Cheng kung paano niya ako nasundo sa bar kung hindi ko naman siya tinawagan para sabihin sa bar ang tungo namin ni Alondra. Hala, si Alondra. Diyos ko, iniwan namin siya. Baka na paano na yun? Dali-dali akong bumalik sa kwarto para kunin ang cellphone ko na mahinto ako na marinig si Mr. Cheng na may kausap sa phone. "Then tell him, Kim, na wala akong pinatay. Paano naging ako?" "What? Is he out of his mind? Then I'll kill him." Oras na lumapit pa siya. "No, you shut up." Agad akong bumalik sa pinanggalingan ko na marinig ko si Mr. Cheng. Nakaramdam ako ng kilabot, lalo na nang marinig ang galit na boses niya. Nag-breakfast ako sa mesa, ngunit ang utak ko'y naglalakbay sa narinig kanina at sa mga pasa ni Mr. Cheng sa muka. Narinig ko mga yabag niya, paparating sa kinaroroonan ko, kaya agad ako napatawid na upo. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa ulo ko. Nakasuot na siya ng business suit ngayon at may dalang suitcase. "I'm sorry, I need to leave. Let's talk later." "Aniya?" Tumangulang ako at walang masabi dahil hindi ko naman alam ang sasabihin. Nakita kong bahagyang pagkunot ng noo niya na tila ba mali ang pagsagot kong tango sa kanya. Bumuntong hininga siya at kagad akong hinila sa kinauupuan ko. Nagulat na lang ako nang labi niya ay nakadampi na sa labi ko. Nablangkong utak ko bigla.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Napakapit ako sa damit niya at hinayaan siyang palalimin ang halik naming dalawa. Nang maghiwalay ang labi namin ay habol namin dalawa ang hininga. Ipinagdikit niya ang noo namin at nakita kong sumilay ang ngiti, kasiyahan at pagmamahal sa mukha niya. I love you, sabi nito tinalikan muli ako. Saka umalis sa harapan ko habang ako ay tulala at hindi makagalaw dahil sa sinabi niya. Bangag pa rin ako kahit nakatatapos lang ng isang subject namin. Ang utak ko'y nasa kay Mr. Cheng pa rin at sa sinasabi niya kanina. Kanina pa ako tulala at pakiramdam ko ay ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Lucy, natigil ako sa paglalakad nang makita si Edmond. Nakita kong kumunot ang noo niya. May lagnat ka ba? Nagtatakang tanong niya. Kumunot ang noo ko, hinawakan niyang noo ko na tila ba pinapakiramdaman ko may lagnat ba ako o wala. Bakit ka namumula wala ka namang lagnat? Napahinto ako tagad na napahawak sa pisngi ko. Hala, ang init ng mukha ko dahil sa sinabi na yon ni Mr. Cheng. Pero hindi ko akalain na ganito kahalata sa ibang tao. Bakit? Bawal bang mamulang pisngi ko? Excuse me, natural blush to no? Sabi ko ngunit agad ako napadaing ng pitikin niya ang noo ko. Aray, Edmund ha? Nawalang ngiti sa labi niya tagad na nalukot ang muka. Call me Ed, demand niya. Bakit ko naman gagawin yun? Nakasimangot na sabi ko. Ang sakit ng noo ko kapag ito namula, patay ka sa akin. Dahil gusto ko. Aba, nakapamewang na hinarap ko siya tinasa ng kilay. Excuse me, hindi tayo close at iba ng best friend ko. Hindi na ikaw kasi pangit kang unggoy ka. Si Alondra ng best friend ko ngayon. Sabi ko't nakakapikit ulit na pitikin niya ang noo ko. Tumawa siya't kagad na tumakbo nang makitang galit sa mga mata ko. Sa sobrang gigil ko sa kanya ay hinabol ko siya at sasabunutan ko talaga ang buhok niya at ililibing ko siya ng buhay. Tumatawa siya nang maabutan ko siya sa cafeteria. Tama na, sorry. Aniya, tumigil na rin ako lalo na at pinagtitinginan kami ng ilang estudyante sa loob. What do you want? Order ako ng pagkain, gutom na kasi ako eh. Kahit ano lang, sabi ko. Nang tumalikod siya'y nawalang ngiti sa labi ko. Pumirming paningin ko sa likuran niya. It's strange kung makikipaglapit ako sa kanya. Kahit pa sabihin kababata ko siya, hindi pa rin kami sabay lumaki. Gaya ng asawa ko, napaka-misteryoso rin ni Edmond. Hindi ko nga alam kung bakit siya nakapasok dito, kung mahigpit ang security dito. Hindi ko alam kung anong kinuha niya sa bahay ni Mr. Cheng. At lalong-lalo sa lahat, nagtataka ako kung bakit nawala siya bigla nung panahon na namatay si Itay. Ginagawa ko ng mga taong nasa paligid ko. Sasakyan kong panggagago nila. Si Edmond, si Jason, si Sir Fernando, at higit sa lahat ang asawa ko, si Mr. Cheng. Nang makabalik sa Edmond ay ngumiti ako lalo nang makita ang tray na dala niya na may mga pagkain. Wait, may ibibigay ako sa'yo. Aniya, ano yun? Sabi ko. Mula sa bulsa niya nakita kong bracelet na may disenyong yin-yang. Nawalang ngiti sa labi ko nang maalalang bracelet na yun. Eto yung binigay ko sa'yo dati. Bakit mo hinala? Nakasimangot na Aniya. Namuong sarit-saring emosyon sa loob ko na may maalala ako, lalo ng Itay. Saan mo to nahanap? Naiyak na sabi ko. Nawala ko ito dun sa manggahan eh. Sabi ko habang emosyonal nakatingin sa bracelet. I keep it. Nakita ko yan sa manggahan 10 years ago. Hindi ko na naibalik kasi nag-abroad na kami ng mami noon. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Sorry. Aniya, nawala ngiti sa labi ko. Ganito pala sa feeling kapag nahuli mong kausap mo nagsisinungaling sa'yo. Hindi ko naman ito nawala lang ng kusa. Hindi ko makakalimutan ang nangyari, lalo na tanda ko pan tinutukso ako ng Itay na ibebenta niya ito kapag hinubad ko. Sa takot, nangako kong hindi huhubarin ang bracelet na bigay niya at iingatan ko pa. Kaya sigurado akong hindi ko ito naiwala kasi nawala lang ito ng kusa mula nung mangyaring aksidente. Ngayon nagtataka ako. Anong connection mo doon sa aksidente, Edmond? Bakit ba nasa itong bracelet? Sino ka ba talaga? Lucy. Tumingin ako kay Edmond. Naghihintay ako sa sasabihin niya ngunit agad siyang umiling at sinabing wala, never mind. Kumunot ang noo ko sa ginawa niya. Ano yun? Tanong ko hoping na may sasabihin pa siya. Bumuntong hininga siya. About your husband. Natahimik ako at nawala ngiti sa labi ko.
Nagulat siya't kagad na yumuko sa plato niya. Nang humarap siya sa akin ay kagad siyang umiling at bumuntong hininga ulit. Nagtataka lang ako kung bakit ikaw ang pinili niya. Ang pangit mo. Agad ko siyang sinamaan ng tingin at tinawanan lang niya. Kasama ko si Edmond sa buong break time ko. Tahimik lang ako at minsan ay tumatawa sa mga kinikwento niya pagkatapos naming maghiwalay. Wala akong sinabing iba sa kanya. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Wala na rin siyang sinabi tungkol kay Mr. Cheng, bagay na hindi ko muna inusisa. Noong uwian ay naroon pa rin siya, naghihintay sa akin. Ngunit nakasalubong namin si Daan, si Victor ang assistant ni Mr. Cheng. Lady Sita, uwi na po tayo. Aniya. Ngunit kumunot ang noo ko kung bakit ganyan ang ayos niya. Khaki shorts at simpleng t-shirt plus naka-sunglasses pa siya. Bakit ganyan ang ayos mo, Victor? Nagtataka kong tanong. Hindi ako sanay kasi siya yung literal na office boy na naka-formal attire palagi. I'm more popular than Mr. Cheng in terms of publicity, Lady Sita. Ako humaharap sa gatherings at events bilang kinatawan ng YCB, kaya mas maraming nakakakilala sa akin than the owner. Walang halong yabang yung pagkakasabi niya, ba't ibang naging dating sa akin? Nagkibit-balikat na lang ako. Nakilala ko na si Victor right after the issue nung engagement ng asawa ko't ni Valentina. At masasabi ko mabait siyang tao at may pagka-straightforward. Tumingin siya sa likuran ko at nakita niya si Edmond. He's a friend, Victor. Sabi ko't baka kung ano pang masabi niya sa asawa ko. I believe you, Lady Sita. No worry. He actually bragged in the office about you saying I love you to him. Seryosong mukha ni Victor na para bang nag-uulat lang na report sa amo niya habang ako'y parang naniga sa kinatatayuan ko. I said that? Hala, so it's okay. It's no a big deal if your friend is around with you. Nang lingunin ko si Edmond ay nakita kong masama siyang nakatingin kay Victor. Tinawag ko na lang siya at nagpaalam. Pagkadating namin sa bahay ay may ibang mga sasakyan doon na nakaparada. Nagtataka akong bumabat nang makapasok ako sa loob ay naroon din si Mr. Cheng kasamang ilan sa mga kaibigan niya at ni Valentina. May ilan pang taong naroon na hindi ko kilala. Nakita kong pasimpleng paghawak ni Valentina sa bewang ng asawa kong hindi napapansin ni Mr. Cheng dahil libang na libang itong nakikipag-usap sa mga taong naroon. Hindi pa nila ako napapansin kaya humarap ako kay Victor. Victor, nahihiya ako. Hatid mo na lang kaya ako kila inay, bulong ko. Mukha kasing mayayaman ang nasa loob. Kung papasok ako, magmumukha akong katulong nila. Tumango siya. If that's what you want, Lady Sita. Sabi nito't naunang umalis sa akin papalabas ng bahay. Nakasunod ako sa kanya't sumakay ng sasakyan. Victor, tawag ko kay Victor nang binabaybay namin ng daan papunta kina inay. Lady Sita, matagal mo na bang kilala si Mr. Cheng? Tanong ko. Tumingin lang siya saglit sa akin saka tumingin pabalik sa daan. Oo, he helped me to survive. Sabi nito sa akin. Tumingin din ako sa daan at nagtataka sa sagot niya. Alam mo bang dahilan kung bakit nagpanggap siyang ibang tao sa akin dati? Hindi ako umaasa na sasagot siya. Naghintay ako ng ilang minuto ngunit wala siyang sinabi. Nang mapagtanto ko na hindi siya magsasalita ay hindi na lang din ako nagtanong pa. Nakarating kami sa bahay at agad ako nagtaka dahil may motor na nakaparada sa labas ng bahay namin. Salamat sa paghatid sa akin, Victor. Bababa na sana ako nang bigla siyang nagsalita. Alam ko kung bakit, Lady Sita, ngunit patawad dahil hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Isa lang ang sigurado, kapag nasa piling ka na niya, hindi ka niya pababayaan dahil mabait siyang tao. Sabi niya sa akin ng seryoso. Tumango ako bago isarang pintuan. Hinintay ko munang makaalis si Victor saka ako pumasok ng bahay. Nasa kalsada pa lang ako'y rinig ko ng halakhak ng inay. Sa loob kay nagmamadali akong pumasok at nakita ko nasa loob si Edmond at nakikipagtawanan kay inay. Gulat na gulat ako habang nakatingin sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Binibisita ko si Aling Dahlia. Namiss ko kaya siya. Aniya. Lucita anak, nagkita na pala kayo ulit ni Edmond. Naku, tignan mo siya. Binata na at sobrang gwapo pa. Tumawa ulit ang inay at napakamot sa Edmond sa batok niya. Aling Dahlia talaga, hindi pa rin po kayo nagbabago. Mas lalong natawang inay sa kanya. Ikaw kasing bata ka, nawala ka na lang bigla. Yung bunso namin si Isaac, naku, malaki na yun at paniguradong limot ka na noon.
Nakita kong bahagyang nalungkot si Edmond at nang mapadakot tingin niya sa akin ay agad rin siyang sumimangot. Actually, pati po si Lucy, inalimutan niya rin ako. Talaga? Hindi makapaniwalang ani ng inay. Crush ka nito noon eh. Biglang lumaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Inay naman, angal ko. Bakit? Totoo naman din. Kunwari ka pa dyan, palihim ka ngang nagpopolbo kapag nakita mo si Ed mo sa labas ng bahay natin. Sumilip ako kay Edmond at nakitang nagpipigil siya ng ngiti dahil sa sinabi ng inay. Napapikit ako sa kahihiyan. Inay, nandito na po ako. Kasama ko po si kuya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Isaac. Pumasok siya na may ngiti sa labit, nagulat ako ng kasunod niya ay ang asawa ko. Nanlalaki ang mga mata kong sinalubong, ang mata niyang masama kumakatingin sa akin. Hala, anong nagawa ko? Isa pa, bakit nandito siya nasabay siya kanina? Crush ha? Bulong niya nang lagpasan niya ako para magmano kay inay. O Ed, eto palang isa kong anak. Siyang napangasawa ni Lucita. Nakangiting pagpapakilala ng ina kay Mr. Cheng kay Edmond. Naglahad ng kamay si Mr. Cheng kay Edmond. Hi, I'm Jasper Yuan Cheng, Lucita's husband. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko. Nandiniinan Mr. Cheng ang salitang Lucita's husband at ganito na lang kalakas ang tibok ng puso ko. Naramdaman kong pagtabi ni Isaac sa akin. Lagot ka mamaya kay kuya ate. Crush ha? Ani at inisihan ako. Wife, pang ilang buntong hininga ko na to. Hindi ko na rin alam kung ilang tawag na rin niya ito sa akin. Come here, help me with this one. Ani at seryoso nakatingin sa akin habang naghahalo sa malaking kaldero ng dahil naisip ng ina na magluto ng binignit o ginataang halo-halo. Kasalukuyan naming binabalatan ng kamote at naunang sinalang ang sago o tapioca pearls at siya ang inutusang ni inay na magbantay noon. Si Isaac naman inautusan ng inay na bumili ng langka sa palengke para mas sumarap ang binignit. Si Edmond ang katabi ko dito dahil kasalukuyan siya nagkakayod ng nyog sa sahig at ako naman na nagbabalat ng kamote. Tumayo ako't lumapit sa asawa ko na salubong ang kilay habang nakatingin sa kanya na nakatingin lang din sa akin. Help me here, aniya kaya wala akong nagawa kung hindi ang sundin siya. Anong gagawin ko? Just sit there and watch me. Walang halong birong aniya dahilan ng pagkalaglag ng pangako. Seryoso ba siya sa sinasabi niya? Mr. Cheng, ang dami ko pang ginagawa, reklamo ko. Malilintikan ako ng inay oras na makita niyang hindi pa tapos ang pinapagawa niya. Then do that here. Sa tabi ko lang, aniyot siya na mismong umalis para kunin ang mga binalatan ko kanina. Napailing na lang ako't palihim na napangiti sa ginawa niya. Ang sabihin niya lang ay ayaw niya ako madikit kay Edmond. Salubong ang kilay niya habang pabalik sa gawi ko. Lucy, napatingin ako kay Ed nang tawagin niya ako. Yes, nagtataka kong tanong. Where should I put this? Tumingin ako sa mukha ni Mr. Cheng nang bahagyang malukot ito. Ilagay mo na lang sa lababo para maasikaso ng inay. Sigaw ko pabalik dahil medyo malayo kami sa isa't isa. Okay, malumani na sagot niya at ngumiti sa akin. Nang umalis na siya, naabutan ko si Mr. Cheng na ginagayang pagkakasabi ni Edmond ng Lucy sa akin. Lucy may ass? He's so gay. Hindi ko mapigil ng hindi matawa sa ginawa niya. What are you doing? Kunot nung tanong niya sa akin. Wala. Pinipigilan kong hindi matawa, ngunit I failed. Napahalakak ako dahilan kung bakit napitik ako sa noo. Tatawa-tawa ka pa dyan. Ani at sinamaan ako ng tingin, saka kumuha ng kahoy. Apakabata? Parang tanga to. Tahimik ko na lang naginayat ang kamote sa kasaging at taro tops. Maya-maya pa ay lumabas ang inay para tignan ng sago o kilala sa tawag na tapioca pearls. Ewan ko ba kasi kay inay? Sinabing yung luto na lang ang bilhin para mas madali lang. Ayos na to anak, gutom ka na ba? Nagluto ako kaninang adobong pusit. Sabi ng inay kay Mr. Cheng. Naramdaman kong lumapit siya sa akin at hinapit ako sa bewang. Opo tita, pagkatapos po ni Lucita na magayat dito'y kakain kami. Tumango lang inay at agad na nagpaalam para tulungan sa Edmond sa kusina. Ganyan ba talaga yan? Rinig kong sabi ni Mr. Cheng sa tabi ko. Ang ano? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yang sip-sip ng mukhang unggoy, maririnig mo talagang gigil sa boses niya. Habang nakatingin sa loob ng bahay kung saan nakipagtawanan ang inay kay Edmond. Kababata ko si Edmond. Noon pa man close na siya kay inay, lalo na kay itay.
Lagi kasing nandito yan sa bahay para mambuisat sa akin, sabi ko. Natatawa pa ako habang inaalala yung mga panahong bata pa kami ni Edmond. Nagulat ako nang bigla niya akong pitikin sa noo dahilan kung bakit naparay ako sa sakit. Agad ko siyang tinignan ng masama, ngunit lukot pa rin ang mukha niya. Crush pala ha? Ani at pinagkunutan ako ng noo. Kasalanan talaga to ng inay eh. Naglalambing na yumakap ako sa kanya. Sinubukan pa niyang umatras ngunit para akong kapito ko sa kanya, kaya kahit na umatras pa siya nadadala niya ako. Narinig mo ba ako nagsabi noon? Hindi, ani at nag-iwas ng tingin. See, hindi naman eh, so bakit ka galit? I'm not galit, okay? Palihim ako na pangiti na marinig ang paraang tonong konyo sa sinabi niya. I'm not galit, kung hindi so bakit kunot ang noo mo? Hindi niya ako sinagot. Hinawakan niya lang ako sa kamay at pinababa ako saka ako hinila palapit sa kanya at niyakap. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, nasa lubong kong mga mabibigat nilang tingin. I think baby, tumama sa mukha kong hininga niya. Grabe ang bango. Nakaka-addict amuyin. Minsan nako-conscious ako kung mabango o mabaho bang hininga ko. I think I'm so deeply madly in love with you. Can you believe that? It's amazing, right? Pinipigilan ko mangiti at matawa sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano namang pumasok sa isipan niya at sinabi niya yun. But you're not deeply and madly in love with me. It's so unfair. Aniya pa na tila'y nagtatampo sa akin. Kinurot ko siya sa tagiliran kaya mas lalo siyang sumimangot. Tumingkayad ako, kumapit ako sa leeg niya at tinitigan siya sa mga mata. Nakita kong pagbaba ng tingin niya sa labi ko at nakita ko rin ang paggalaw ng Adam's apple nito. Tanda ng paglunok niya. If you're going to kiss me, then do it now baby. Madiin na pagkakasabi ni Mr. Cheng. Nakagat kong pang ibabang labi ko lalo nang makita kong excitement sa mukha niya. Kahit ako man, gusto ko maramdaman ng labi niya. Nilapit ko pang ulo ko sa kanya. Lucy, tawag ka ng inay mo. Nahinto ako sandali dahil sa sinabi ni Edmond. Kanina, pakaramdam ko kami lang dalawa ni Mr. Cheng. Ngayon, napagtanto ko nandito pala kami sa bahay. Nakaramdam ako ng hiya dahil paano pala ko nakita kami ng inay. Tumingin ako sa gawin ni Edmond at nakita kong walang buhay nitong muka na nakatingin sa amin ni Mr. Cheng. Dahan-dahan kong kinuha ang kamay ko sa leeg ni Mr. Cheng at tumatras ng 2 hakbang palayo sa kanya. Humarap ako kay Edmond at tumango. Ihahakbang ko na sanang pa ako nang bigla kong hawakan ni Mr. Cheng at hilahin palapit sa kanya. Sobrang bilis ng pangyayari. Nagulat na lang ako na maramdaman ang labi niya sa labi ko. Dahilan ng pag-awang ng labi ko. No one can interrupt us, most especially when we're having our alone time. Aniya, bago binalingan ng tingin sa Edmond. Even you, dagdag niya na masama ang tingin kay Ed. Ano kayang masamang balitang malalaman ni Lucita na dudurog sa kanyang puso? Sino kaya ang taong sangkot sa nangyaring krimen na may kaugnayan sa pamilya ni Lucita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.